Guys, meron tayong bagong camera dito na kakaiba. Pwede siya pang stream sa TikTok, YouTube, Facebook, at Twitch at marami pang iba. Ito yung Holyland Venus Live B2. Meron tayong B1 dati pero ito bagong-bago na talaga dahil makakapag-record na nga tayo ng 4K at 60 FPS. O kaya kapag nag-live tayo sa YouTube, pwede tayong mag 4K at 30 FPS. Sa box, meron tayong ganitong box, kulay itim siya. At sa loob ng box, meron tayong 12 volts adapter dito. USB-C to USB-A para pag mag-stream tayo sa YouTube o pwede tayong mag-direct sa computer. Meron din tayong user manual dito tapos warranty card. So napakasimple lang ng packaging nito pero ang kagandahan dito itong camera niya may kalakihan talaga. Yung materials na ginamit dito halos metal siya, konti lang yung plastic dito. As in talagang kapag ginawakan mo napaka-premium niya talagang hawakan. So mamaya sabihin ko sa inyo kung anong presyo nito at medyo nagulat din ako. Pero sasabihin ko muna sa inyo yung mga parts na makikita natin dito. Sa taas meron tayong nakalagay na live. Kapag mag-live nga tayo, pipindutin lang natin na isa to. May power button tayo dito, tapos FN, tapos yung microphone na USB natin. Kung sakaling gusto nyo gumamit ng microphone nga, meron tayo dito na saksakan ng microphone. At highly recommended ko dito yung Holyland Lark M2. Saktong-sakto po siya dito. At yun yung gamit natin pang record ngayon kung marinig nyo. Then sa may gilid, may mga kabitan tayo ng tripod dyan. Kung gusto nyo horizontal o vertical, pwede po dito sa camera na to. At yung mga port naman dito, meron tayong DC port para 12 volts. Kasama nga po yun dun sa box natin yung adapter niya. At suportado talaga, hindi siya mahugot dahil dun sa adapter, meron siyang lock. Then meron tayong USB-A dito. Kung gusto nyo man direct o ayaw nyo ng Wi-Fi, meron po tayo dito na Ethernet. Tapos SD card, HDMI. So at last yung USB-C natin para sa direct computer nga at makakapag-live na tayo sa YouTube ng 4K at 30 FPS. At yung pinaka-highlights nga talaga dito, yung 5 inches na screen niya, pwede pa-harap sa atin o kaya pwedeng paharap dun sa kabila. So 180 na rotatable screen po to. Then pagdating naman sa camera, meron tayong f1.2 dito. Sa function ng camera, pwede natin i-adjust yung zoom natin. Gamit nga to na pwede natin i-rotate dito sa camera niya. Yun nga lang, hindi napapalitan po yung camera nito. Talagang fix lang po siya. Sa camera, ang masabi ko, saktuan lang. Hindi siya katulad ng DSLR na maganda talaga. As in, sakto lang talaga na meron tayong 4K at 60 FPS. At pwede tayong mag-connect dito through Wi-Fi. Plug and play na lang talaga o kapag mag-live ka. So, papakita ko sa inyo yung ibang settings. Pag open natin yan, naka-open agad yung camera. May zoom to dito. So, sinusum yan. Yan, up to 6 times. Yan, meron siyang 6 times optical zoom. Yan, astig, no? One time muna tayo. Then, dito sa menu niya, meron tayong TikTok, Shopee, camera. Tapos, dito yung pang live stream natin. Sa menu naman, yan, TikTok, Shopee, camera. To yung live natin. Gallery. Yan, may mga gallery tayo. Sinubukan ko yan. Back muna tayo. Tapos, meron tayong My Files, My Apps, Settings, Facebook, Instagram, tsaka Twitch. Dito sa TikTok naman, pwede tayong mag-browse dito. At meron tong speaker pero hindi siya ganun kalakasan. Yan. Sakto din yung speaker nito. Yan. Pwede tayong mag-browse dyan. Yan. Hinahan muna natin yung sounds. Dito yung sounds niya. Pag hihinahan natin, wala siyang button sa ibang lugar. Pero yan. Diba, Stig? Makakapag-browse na tayo dito. Pero hindi tayo makakapaglaro dahil wala tong Play Store. Yan, Stig. Mabilis siya. And back tayo. Tapos, camera. Ito sa camera, maraming function to kung anong gusto nyo. Meron tayong settings dito. Yan, yung resolution up to 4K to 60 FPS. Yan, Stig, no? 4K, 60 FPS yan. Tapos, ito yung frame rate niya, yan. Meron siyang 25, 30, 50, tsaka 60 FPS. Then, bitrate. Pwede tayong tumaas yung bitrate niya up to 20 bitrate. Then, pwede tayong mag-click ng picture dito. Yun nga lang may kabagalan siya. Dito naman sa settings, may mga pro mode tayo dito. Yan, kunwari, yan, meron tayong day mode. Yan, depende sa inyo yan. Tapos, ito yung pro mode naman natin. Ito yung parang sa DSLR, yung ISO, shutter, aperture, contrast, yan, sobrang dami. Depende sa scenario natin, no? Depende sa ilaw natin. So, settings naman. Then, marami pang mga settings dito. HDMI mode, yan, grid, sound effects, yan, Facebook.
Kaso hindi pa ako nakalagin sa Facebook, meron din tayo dyan. Pwede tayong mag-browse o pwede tayong mag-live. Kapag naka-live na tayo, pwede tayong mag-autofocus. At ang pinakamaganda pa dito, pwede siyang sabay. Kunwari naka-live na tayo, pwede tayong mag-add stream. Tapos scan lang natin yung URL natin. Kunwari sa Shopee o kaya sa Facebook, pwede sabay. YouTube o kaya Facebook, pwedeng sabay yan. Dito naman sa scene, sa beautifications, may beautifications tayo dito. Yan, depende sa inyo kung anong gusto nyong filter. Tapos, remove background. Kapag yung green naman, ayan, nakita nyo, may green tayo, na-remove yung background niya. Tapos, gusto nyo na ibang scenario, pwede tayong mag-add dyan kung anong gusto nyo. Dahil dito, ilalagay natin dyan, mag-add lang tayo dito. Meron siyang mga default dito na naka-record na. At eto naman yung sample ng green screen natin. Check natin yung mga ibang green screen. Ito yung remove background natin. Pwede tayong mag-add kung anong scenario gusto nyo. Pero sa akin, meron tayong nakalagay kasi dito. So, tulad nito, ang nilagay natin, ganyan. Tapos, apply. Yan. Check natin. Yan. Astig, no? May mga effect na ganyan. Tapos, sa iba, check na lang iba. Apply. Yan. Pero kita nyo naman yung background natin, wala tayong mga nakalagay dyan kung ano. Pero pwede tayong magpalit. Check pa natin yung mga iba. Ito naman parang forest. Yun, no? Astig, no? Yan. Check natin. Yan. Pwede tayong maglagay ng mga background na ganyan. Diyan ka lang, Tapos, try natin ipalitan. Nagpalit tayo ng background. Ako? Oo. Diyan ka lang. Sige, pakita ka lang. Tapos, pwede tayo magpalit din ulit dito. Oo nga. Apply. Oo nga, guys. Kamaingay. Yan. Pero mas nagustuhan ko dito yung isa. Yung maraming dahon. Astigo. Diba? Alis ka dito. Punta ka dito. Puka lang. Yan. Ganyan yung magiging itsura niya kapag meron tayong gagawin o mag-live tayo. Pwede tayong mag-ganito. Mag-iba. So, eto naman yung actual na recording natin ng 4K at 30 fps kapag mag-live tayo sa YouTube. Ganyan yung itsura niya. At pwede nating i-zoom in yan sa pamamagitan nandito, yung manual natin. Actually, may manual naman dito sa monitor, pero pwede nating i-manual to. Yan. Stigno, up to 6 times zoom, optical zoom. Pero sa akin kasi, 1 time zoom lang ginagamit natin dito. Pero yeah, ganyan yung itsura niya. Tsaka depende sa ilaw natin kung anong gagamitin yung ilaw. Pero sa akin, maliwanag siya. Nag-auto ISO lang siya pero pwede natin palitan yan. Pero sa akin, mas malinaw to kesa dun sa ginagamit ko. At meron akong live na gamit to. Papakita ko na lang o ilalagay ko sa link sa description kung ano yung mga output nung nag-live ako. At parang dalawa yung ginawa natin. So ayun, ito yung Holy Land Venus Live B2 natin. Yung B1 parang 1080p at 60fps o 30fps lang yun. So mas maliwanag to compare dun sa unang version. At ang presyo pala nito medyo mataas, may kalakihan talaga dahil package na nga siya, nasa 50,000 pesos. So kung may budget naman kayo, pwede naman natin kunin to. Yun nga lang, may kamahalan talaga. Hindi lang siya ganun katulad ng mga DSLR na sobrang linaw, pero mga gamit natin at least parang diretso na tayo sa YouTube, Facebook, Shopee, Twitch, at makakapag-live na po tayo doon. Yun yung kagandahan talaga nito. At yung screen nito napakaganda at napakalaki, as in kitang-kita mo talaga yung nilive mo. At marami tayong pwedeng paglaruan ng mga settings dito kapag nag-live. May mga overlay pa dyan, pati yung green screen natin, pwede tayong mag-download. As in diretso na talaga na hindi ka na gagamit talaga ng computer. As in mag-live ka na lang. Plug and play na lang siya. So, I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. Once again, ako po si Paul.